Siguro panahon na para magkaroon talaga ng malaking pagbabago. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Lalong-lalo na itong DPWH na kung saan ang tinitingnan natin dito, baka 80 to 90% kung hindi 95% ng mga tauhan dito mga involved sa corruption. Meron akong personal experience dito sa DPWH kung saan pag ikaw ay magpapa-approve ng isang bagong technology, agad-agad itutumba yung proposal mo. Agad-agad, they will shoot down your new technology proposal. Bakit ganun? Dapat ang gobyerno, through DPWH, dahil sila ang mga engineers, dapat open sila sa mga bagong technology. So ngayon, dahil sa nangyayari ngayong mga investigasyon, dahil sa mga lumalabas na meron pala talagang involvement na napakalaking korupsyon na nangyayari, itong mga engineers dito sa DPWH, ngayon, malinaw na ang kasagutan sa isip ko kung bakit ang mga engineers dyan sa DPWH hindi open sa mga bagong technology. Ayaw na ayaw nila niyan. Hanggat maaari, lalong-lalo na kung hindi ka manggagaling sa itaas, yung recommendation mo ay hindi nanggagaling sa mataas na opisyal, hindi papansinin ng iyong bagong technology sa construction. Ang kasagutan nga dyan, itong nangyayaring korupsyon. Bakit nga naman papasok pa sila sa bagong technology, bagong arrangement na hindi nila kabisado? Dito kasi, easy money na sila. Lahat yan, may plantilla na sila, nakaayos na mula doon sa funder, doon sa proponent, pababa, doon sa mga kung saan na mga taong involved dyan, hanggang sa kanila, easy money na. Pati mga contractors, kabisado na nila kung sino-sino yung mga i-invite nila, sino-sino yung mga accredited kuno na madaling kausap. At matagal na nilang kausap na hindi sila ilalaglag. Ang bidding dyan, marami pang hindi nakakaalam kahit yung mga nag-iimbestiga ngayon. Ang bidding dyan, hindi yan sasabihin mo na talagang magbibid ang bawat kontraktor. Pag nagsiupo na yung mga bidders na yan, kinausap na lahat yan ng mga opisyal ng DPWH na involved sa corruption. Kinausap na lahat yan. Kahit na, katulad ng nangyari sa mga diskaya, minsan ilang kumpanya nila ang kasali sa bidding, pampadami lang yun, pang compliance lang yun. Para makomply lang nila kung ilan yung minimum required number of contractors. Pero, naka-assign na yan kung sino mananalo. Naka-assign na yan. At kung yan ay 5, 6, 7, 8, 9 na contractors, meron na kanya-kanyang lagay yan at pinpointed na sino ang mananalo. Kaya sa totoo lang, yung sinasabing naglalaban-laban, yung mga several contractors na iisa may-ari, hindi po ganun yan. Nilalagay lang nila yung mga contractors na yan, yung iba't ibang pangalan ng contractors na yan, para lang mag-comply kung ilan yung minimum number of contractors ang kailangang na ando doon sa bidding na yan. Assigned na po kung sino ang mananalo dyan. At binibigyan na lang ng mga pabuya yung mga naandyadyang sumali. At siyempre, kung ikaw 4 na kumpanya ang nag-join sa'yo, hindi mo na kailangan bigyan pabuya yung iba mong company name dahil ikaw rin yun.
kung ikaw ang mananalo. Pero yung mga hindi or yung ibang mga contractors na nag-join dyan, binibigyan na, binabayaran lang yan. Ang masakit nito, kaya po lumobo ng lumobo ang construction cost ng mga project ng gobyerno dahil dyan. Sa dami ng pagdadaanan ng pera, sa dami ng bibigyan mula dun sa pinakamataas na opisyal na gumawa ng budget, yung proponent, hanggang baba na makikinabang, finally, yung contractor, kung magkano maiiwan sa kanya. Binubloat nila ang costings, binubloat nila ang specifications. Binubloat nila yung mga unit prices para lang tumaas ng tumaas yung estimate, maabot yung kailangang budget. Pagkatapos on-site, kung ano i-implement nila, doon na nila sasagarin naman ng tipid. Hindi sinusunod yung specs, hindi sinusunod yung unit prices, of course dahil bloated yan, yung mga unit prices iba, yung mga kinakabit na materyales substandard. So walang kahirap-hirap ang contractors. At yan, nakakasingil nga, alam naman natin, minsan 2 days pa lang naniningil na ng 40%, 50%. At pipirmahan sigurado yan, i-approve ng mga engineers ng DPWH dahil nga sila ay nag-aantay din nung para sa kanila. Kung i-delay nila yan, siyempre, pati yung para sa kanila madidelay. So, ganyan po ang racket. Ganyan ang DPWH. Hindi ko sinasabing lahat, meron mangilan-ngilan siguro dyan na matitino. Pero normally, yung medyo matataas na opisyal, yan ang nai-involve. Dahil sila ang may desisyon. Sila ang mga decision makers. Yan po ang nangyayari kung hindi pa alam ng mga nag-iimbestiga, yan po ang pinaka-basic na problema at nangyayari diyan sa DPWH. Kaya nga po, ang presidente natin, ang sistema natin diyan sa DPWH, Mr. President, kung hindi natin i-overhaul yan, walang mangyayari. Kailangan tanggalin lahat ng mga naka-embed na dyan na alam ang ginagawang parang mga sindikato. Alam nilang kung paano i-operate ang korupsyon. Dapat po tanggalin lahat yan. Maglagay ng mga bagong engineers, bagong generation na mga idealistic. Yung mga hindi automatic sa kanila na pag may project, automatic yung ibubulsa nila. Marami po sa mga engineers natin, kahit yung mga junior engineers, nangangarap pumasok sa DPWH, naririnig ko po ito, nangangarap magkaroon ng mataas na posisyon sa DPWH dahil nga nakikita nilang nagsisiyaman yung mga matataas na katungkulan diyan sa DPWH. Sa DPWH. Nagiging attraction sa mga engineers, hindi dahil sa pagiging idealistic, gusto matuto, gustong makapagserbisyo, kung hindi, naiinggit sila doon sa nakikita lang pagnanakaw. Yan po ang katotohanan. Dapat po, Mr. President, mulat ang mata natin sa ganyan. Nawala na po ang idealism, nawala na po yung kanilang puso sa pagsiservisyo sa gobyerno. Nakikita nila sa matataas na opisyal ng DPWH kung paanong kumita, nagsiyaman. Kaya yung mga batang engineers nangangarap makapasok sa DPWH, hindi nga para magserbisyo, kundi magnakaw. Yan po ang masakit, Mr. President. Yan ang masakit na katotohanan na dapat nating ayusin at talagang once and for all isaayos ito dahil hindi talaga aabante ang Pilipinas dahil sa ganitong sindikato. Dahil sa ganitong sistema na parang pinapasok ng sindikato ang gobyerno.
So gaya nga ng sinabi ko nung umpisa, may experience ako dito sa DPWH na kung saan mag-i-introduce ka ng bagong technology, ano yan, immediately they will shoot down your new idea of new technology. Dahil nga, ayaw nilang ma-distract, ayaw nilang ma-dislodge, ayaw nilang mabago yung sistemang very smoothly na nai-implement nila at nakikinabang sila ng todo-todo. Ayaw nila ng bagong technology na kung saan maraming makakasilip sa kanila at mababago yung cycle kung paano nilang ninanakaw ang pera. Kaya ayaw nila ng bagong technology. So ngayon, ladies and gentlemen, mga kapatid, mga kababayan, pag-usapan po natin kung ano ba talaga dapat ang meron dito sa atin sa Pilipinas para ma-resolve itong baha. Kasi sa ngayon, kitang-kita natin, kung itong flood control project ang paiirali natin, aabutin tayo ng dekada-dekada bago maramdaman ng publiko ang pagbabago. Bago maramdaman ng mamamayang Pilipino ang ginhawa laban dito sa baha. So ngayon, pag-usapan natin in details kung ano ba talaga ang problema dito sa pagbabaha. Itong pagbabaha, napakatagal na panahon na natin pinagtitiisan ito. Ito nga pong pagbabaha, napakatagal ng problema natin dito sa Pilipinas. Napakatagal na. Paulit-ulit na lang ito. At napakaraming bayan dito sa Pilipinas ang palaging tinatamaan ito. Kaawa-awa po talaga ang mga Pilipino na nandoon sa area na yearly na lang nakaka-experience ng ganitong flooding. Na hindi naman talaga ganun kadali para iwanan nila yung mga tahanan nila or yung mga lugar na nilakihan nila at kung saan nakapag-invest sila, nakapag-ipon sila ng pambili ng property at ito na nga ang na-experience sila, lumala ang pagbabaha kada taon. And according to the records, flooding is the most frequent and one of the most devastating natural calamities in the world. Recorded po yan. At ganun na rin nga dito sa atin sa Pilipinas. Dito nga sa Pilipinas, meron tayo mga kung tawagin ay mga greatest flooding na record. Katulad nga noong 1972, nagkaroon po ng 6-week-long continuous rainfall. Tuloy-tuloy po yan. Dala po yan nung 4 na magkakasunod na bagyo. Ito yung Edeng, Gloring, Isang at Waning. Yung buong Metro Manila po, 80 to 90% yan, flooded, lubog, walang economic activities. Sarado ang mga businesses. At apektado rito yung 14 na mga provinces katulad ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan at kasama na nga dito yung Metro Manila. This event displaced over 500,000 people, submerged farmlands, houses, at this event led to food shortages na talaga namang millions of pesos in damages ang inabot. Malaking portion po dito yung apektado yung Metro Manila. Kaya ito yung hindi ko makalimutang pagbabaha na napakalaki, napakalawak at napakaraming tao ang naapektuhan. Ganito po katindi ang pagbabaha sa Metro Manila. Ito'y 1972 pa. Pero nung mga mas bago-bago, katulad nung Typhoon Uring nung 1991, tinamaan naman dito yung Ormoc City. At meron ditong estimate na 5,000 to 8,000 people na namatay due to flooding and landslide. Yung Tropical Storm Undoy naman, noong 2009,
ito yung nakaapekto sa Metro Manila at mga nearby provinces katulad ng Bulacan, Pampanga at yung mga Rizal provinces. Ito ay nakaapekto naman or nagkaroon ng mga biktima na inaabot ng 464 people estimated. Yung Tropical Storm Sendong noong 2011, ito naman ay nangyari sa Mindanao, particularly Cagayan de Oro. Ang namatay naman dito, 1,453 estimated deaths na naman. Yung Typhoon Yolanda noong 2013, alam naman natin, ito yung tumama talaga sa Tacloban, Leyte. Ang sinasabi nila, meron ditong mga 6,300 people na namatay. Doon nga sa surge ng tubig at saka yung flooding. Pero alam natin, marami nagsasabi na pilit nilang ibinaba yung casualty rito. At pinaniniwalaan na hindi lang 10,000 ang mga namatay na tao rito. So, ganito nga ang nangyayari sa atin pagka may baha, maraming tao ang na-displace, maraming tao ang naglilikasan papunta sa ibang lugar na kung saan siguro nakikitulog muna sa mga mag-anak, nakikitira sa ibang mga tao. Ang iba, nagtsatsagang matulog sa mga bubungan. Lalong-lalo na yung mga lugar na kailangan pang rescue yung mga taong nasa bubungan para lang makaiwas sa pagkalunod. Dahil marami ritong lugar sa atin sa Pilipinas na nasa loob ng subdivision na walang basta-basta makapasok. At kailangan pang puntahan sila ng mga rescuer para, yun nga, makaiwas sila sa pagkakalunod. So maraming area po rito sa Pilipinas na ganyan, na hindi basta-basta makaalis ng mga bahay nila yung mga biktima ng pagbabaha at kailangan pa i-rescue ng mga taong, mga rescuer na gumagamit ng mga motorboats o mga bangka. Maraming pera ang ginugugol ng gobyerno para lang mag-rescue, para tulungan ang mga tao. Madalas pong nangyayari ito. Ang laki ng ginagastos ng gobyerno bukod sa mga relief operations na pinamimigay o relief goods na pinamimigay, yung mga taong ginagamit, mga government workers, government rescue workers para magligtas ng mga tao. At of course, hindi maiiwasan na maraming casualties. Ang pagbabaha, alam na alam din natin, talagang pati negosyo apektado. Maraming negosyo ang humihinto. Dahil wala ka talaga magawang pagninegosyo rito kung nakalubog ang iyong business establishment. Wala rin makakapunta para makipag-trade sa'yo, bumili ng mga paninda mo kung ikaw ay nakalubog din sa baha. So ano ba ang mga dapat i-discuss dito sa iniisip natin na dapat na maging solusyon ng gobyerno sa mga pagbabahang ito? Of course, yung flooding, number one yan, no? At yung mga lugar na talagang regularly tinatamaan ng baha. Ito yung mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Maguindanao, Bulacan, Oriental Mindoro, Ilocos Norte, Cagayan, Agusan del Norte, at kasama na nga po dito yung Metro Manila. Pag sinabi natin pagbabaha, ano naman ang ginagawa approach in general ng hindi lang ng Pilipinas at ganoon natin yung iba't ibang bansa? Yung tinatawag na mitigation. Ang mitigation, very broad ang meaning nitong mitigation pagdating sa ang pag-uusapan natin ay pagbabaha. This entails many consideration.
Katulad na rin nung pag-i-educate ng mga tao. Tuturuan mo ang tao kung ano ang mga tamang engineering, tinuturuan mo ang taong tamang mga lugar kung saan dapat magtayo ng bahay. Dapat i-educate mo yung mga tao ng tamang pagkuha ng mga building permits bago magtayo ng bahay. Tinuturo mo rin dito kung ano yung mga dapat na i-observe ng mga tao para hindi bahain ang kanilang lugar. Yung mga lugar na dapat tayuan at mga dapat hindi tayuan ng bahay. Yung mga tinuturuan mo ng building regulation sa mga tao. Tinuturuan mo ng tamang land use. Dapat ini-implement yan ng local government eh. Ini-educate mo sila ng tamang reforestation, anong importansya nung merong kang kagubatan, ano ang kahalagahan ng hindi pagputol ng mga puno. At of course, pag sinabi mo mitigation, kasama na rin po dyan yung engineering. Na kung saan talagang gumagawa ka ng mga physical na structures para talagang i-control mo naman yung pagbabaha. Itong structural component na to, ito naman din ay kadalasan nakikita naman natin doon sa salitang flood control projects. Ngayon, pag pinag-usapan ng mitigation, ang kaibahan nito sa flood control, itong mitigation nga dahil sa napakalawak ng kanyang meaning, napakatagal nitong i-implement. Dahil nga sa dami ng dapat mo i-consider, dapat i-observe, dapat mong turuan ang mamamayan ng iba't ibang approaches, dapat silang sumunod sa building laws, dapat sumunod sa mga zoning regulation. So, napakalawak ng ibig sabihin ng mitigation. This mitigation process will take years or even decades para lang talagang matutunan ng tao at sundin ng tao. Puntahan natin yung flood control. Itong flood control, ito na po yung engineering intervention. Ito na po yung physical structure na ginagawa natin para talagang direktang kontrolin yung baha. Ito yung tinatawag nating engineering intervention to control the floods. Ang problema dito, naging very expensive na ito. Nawalan ng control ang gobyerno rito. Dahil nga ito ay naging nawalan na ng check and balance. Grabe na po ang korupsyon pag pinag-usapan ang flood control projects. Out of control ang gobyerno dito. Pinabayaan na nila yung mga engineers ng DPWH. Nasunod na sila sa mga gusto nilang gawin dyan. Tinaasan ng mga presyo, in-underestimate, in-under-specs sa implementation, pero over-specs sa plano. Overprice sa plano, yung kanilang mga unit prices, under-specs at mumurahin at napakababa ng quality pagdating sa implementation. Para lang malaki ang kanilang maibulsa. Ganyan po ang nagiging sistema pag sinabi nating flood control projects. Naging substandard ang produkto, naging substandard ang mga dinideliver na proyekto, at umabot na sila doon sa tinatawag na ghost projects. Hindi na nila nakayanan yung paporsyento. Masyado na silang naging relax, masyado nang tumanim sa isip nila na walang nakatingin sa kanila, walang nangyayaring walang naghahabol sa kanila, tumapang ang loob nila, ang pagmumukha nila sa pagnanakaw dahil walang nakukulong. Kaya nga umabot na sila doon sa tinatawag na ghost projects. Paglabas ng pera, kanya-kanyang bulsa na sila. Walang i-deliver na project. Pag pinuntahan mo yung site, zero. Wala kang makikita. Pero fully paid ang gobyerno. Ibubulsa lang nila, hati-hati sila. Yung contractor, engineers, lahat. At of course,
yung politiko na nagbaba ng pondo. Diyan po ang katotohanan ngayon sa flood control projects. Adaptation. Ito po yung inire-recommend natin. This is to me is the quickest and the least expensive way without having to leave the hard-earned real properties owned by the families. Hindi mo na kailangang iwanan yung property mo. Marami kasi tayong mga kapwa Pilipino na hindi mo talaga mapapaalis doon sa kinatitirikan ng bahay nila, doon sa kinalakihan nila, doon sa ipinundar nilang mga property. Hindi mo basta-basta mapapaalis yung mga yan kahit na palagi silang binabaha. With the proper architectural and design engineering, we can build amphibious houses laid on the land capable of floating on its location during flood. May naisipang solusyon ng isang arkitekto, ang mga lumulutang na gusali o bahay. Alamin sa pagtutok ni Michael Fahati. Tambak ng mga basura, outdated na drainage system, mga gusali, at ang unti-unting paglubog ng elevation ng lupa sa Kamaynilaan, kahit minsan, konting ulan lang. Kaya't habang pinaplansya ang mga plano, naisip ni Architect Orsilia na gumawa ng mga gusaling lumulutang sa tubig. Kailangan talaga adaptation. Hindi natin pwedeng sa lahat ng oras kontrahin yung nature eh. So, pwede tayong magtayo. Pwede tayong gumawa ng mga bahay na lumulutang. Yan na po ang nakikita natin pinakamabilis na solusyon para ma-relieve itong mga kababayan natin na taon-taon na lang ganito ang experience nila sa kanilang lugar. Ayaw nilang umalis yan sa kinatitirikan ng bahay nila. Bakit hindi na lang natin gawan sila ng mga floating houses? Amphibious houses. Pwedeng nasa dry land at pagka bumaha, umaangat lang siya. It's not always practical to fight nature. Go with nature. Mas hindi po magastos yan. At hindi po ganun kadelikado yan. Ang katulad ng mga flood control projects na pag nag-fail dahil nga sa under-specs, dahil nga sa substandard, pag nag-fail yan, nagkakaroon ng mga flash floods. At nagkakaroon tayo ng mga casualties. Since hindi nga natin basta-basta mapaalis ang ating mga kapwa Pilipino doon sa kinatitirikan ng bahay nila, pwede po tayong gumawa ng mga amphibious houses or yung mga bahay na pwedeng lumutang pagka meron ng baha. Hindi po ganun kagastos yan. Hindi ganun katagal gawin yan. At hindi po ganyang kadelikado yan. Ito yung sinasabi ko na pag ikaw ay nag-introduce dito sa mga engineer ng gobyerno ng ganitong klaseng technology, yung talagang sinosolve mo, yung problema ng mamamayang Pilipino diyan sa flooding, tatanggihan nila ito. Tatanggihan nila ito. Dahil mapuputol yung kita nila. Mapuputol yung cycle nung pagnanakaw nila. Iiwasan nila ito. Hindi nila i-recommend ito sa mga higher officials. Hindi i-recommend sa mga congressmen, hindi i-recommend sa mga senador, lalong hindi i-recommend sa presidente. Bakit? Dahil nga, mapuputol yung kita nila. Masisira yung kanilang structure. Masisira yung sindikato nila na hindi naman makikisali itong ganitong project, na hindi sanay sa ganitong sistema nila. Ibang sistema ito eh. Malinis na sistema ang papasok na hindi nila magugustuhan. Dahil nga mapuputol ang kita ng mga tinamaan na magaling na mga engineers na to. Kaya pag ikaw ay nag-present ng ganitong klaseng idea sa mga engineers na to, hindi ito i-recommend sa congressmen, sa senators, at sa mga mayors nila,
sa governors nila, at lalong hindi i-recommend sa presidente. Pero ito po ang pinakamabilis na solusyon, hindi ganun kagastos, hindi ganun katagal i-implement. Garantisado po yan. Magkakaroon pa po ako ng second part nito. Ipapakita po natin paanong gagawin dyan sa mga amphibious houses na yan. At yung mga example designs at kung ano ang ginagawa sa ibang bansa. At mga resource speakers na nagsasabing itong problema natin sa pagbabaha ay dapat noon pa na-solve. Pero hindi ginagawan talaga ng paraan. Dahil nga sa korupsyon. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. Gagawa po ako kaagad ng kasunod ng video nito. Ipapakita natin yung mga design ng mga amphibious houses at paano siyang makakatulong sa mga tao. At yun na nga, detalye pa kung paano nangyayari ang nakawan dito sa mga flood control projects. Again, thank you so much ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo muli.